Kumusta na ba yung panunumpa natin? Naka-schedule na ba? Ayan. Ayan po, ino-hold pa rin tayo ng COMELEC. At sinasabi ko nga sa COMELEC, ang dami-dami dong may kaso, katulad ng Kabataan Party List, may kaso sila, terorismo. Bakit yung ibang may kaso, naproklama naman nila, tayo na kinasuhan lang tayo ng Kabataan Party List, ng House-Show na kaso, sinuspend po tayo. So yan po nilalaban natin sa Korte Suprema hanggang sa Ombudsman. Kinasuhan po natin sa Ombudsman yung COMELEC rin po. Magandang hapon, Yusek. Pambansang loyal po ito. Mamaya may katanungan po ako sa inyo. Ayun. Yes po, sir. Magandang hapon din sa iyo, Chairman Cardema. Ito si BMR Channel. At mamaya, na-excite ako na makausap kayo muli dahil nabiting kami nung nakaraang linggo sa iyo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yusek, prangkahin na natin at diretsahin na natin ito, Yusek. Ang unang tanong ko, Yusek, pinag-uusapan natin ngayon, bakit nagtataka yung ang ating mga kabayan? Bakit ang Duterte Youth Party List na nakakuha ng pangalawang pinakamataas na boto nung nakaraang eleksyon ay hindi pinoproklama? Pero itong makontrobersyal na Kabataan Party List na talagang pinakita sa video, talagang marami tayong video na papatunay na talagang recruiter ito mula activist to become a NPA. At ngayon ay may controversial pa ito, Yusek. Anong masasabi mo ngayon dito sa Kabataan Party List na kung saan nasasangkot sa kalaswaan, pang-aabuso sa kababaihan at panggagahasa sa mga kababaihan? Yusek, ano po ang makukomento po niyo dyan? Yan, unang-una po, ang inyong Duterte Youth Party List po ay nakakuha ng 2.3 million na boto po mula po sa ating mga kababayang Pilipino. Number 1 po tayo sa mga OFWs, number 1 po tayo sa mga pulis at sundalo, sa local absentee voting, at syempre po, lampas 2 milyon pa ho ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya nga nung sinasabi ni Kabataan Party List na deserve natin to, na hindi muna maproklama, sabi ko, ang boto nyo 300,000, kami 2,300,000. Ngayong lumabas ang katotohanan na kayo pala tinotolerate nyo yung panggagahasa ng iba nyong kasamahan dyan sa mga iba nyong kababaihan, dyan mismo sa headquarters nyo, dito sa Quezon City, ngayon tahimik na kayo. 'Di ba? Kayo ay nagrarally patungkol sa karapatan ng mga kababaihan mula Gabriela at karapatan ng mga kabataan mula Kabataan Party List. At syempre, nandiyan rin ang ACT teachers na naggagabay daw ng mga guro sa ating mga kabataan na convicted naman sila. Ngayon, hindi na sila makapagsalita kasi nga lumabas ang katotohanan na yun pa lang si Maria Cara, 3 beses nang ginahasa dito sa national headquarters nila. At sinabi ni Maria Cara, lampas 20 na sitwasyon na yun nangyaring ganyan sa iba't iba nilang kasamahan dito sa national headquarters nila. So ngayon, hindi tuloy makapagsalita si Raul Manuel, si Gabriela, si ACT teachers, kasi ganyan pala katarantado ang pinaggagawa sa loob nila. Yusek, bisdak po ito. Ito na nga ho, yung nangyayari ngayong kababalaghan dyan sa Kabataan Party List. Ano po ang inyong masasabi dito na actually, natanong ko sa iyo ng nakaraan pero hindi pa natin nabalitaan na mayroon parang mga insidenteng ganito na pangahalay, panggagahasa sa miyembro ng Kabataan Party List. Ito lang po yung tanong ko, Yusek. Ano po ang masasabi ninyo dito na sinasabi ng Kabataan Party List na hindi daw po kayo tunay na nagre-representa sa mga kabataan na ngayon sila ay nasadlak sa pang-aabuso sa mga kabataan? Kung titingnan na lang po natin sa gawain, di ba? Kung ang gawain natin sa Duterte Youth Party List ay protektahan ng inyong mga anak, apo at kabataang Pilipino na hindi ma-recruit ng NPA, hindi malayo sa mga pamilya, at mapunta sa bundok para pumatay ng pulis at sundalo, kung yun ang ating gawain sa Duterte Youth Party List, at ikukumpara mo sa gawain nila, na nagrarally sila tungkol sa karapatan ng kabataan at kababaihan, pero ginagahasa ang mga kababaihan at kabataan sa kanilang organisasyon, masasabi ko, tayo talaga ang tunay na nag-aalaga at nagpoprotekta sa maraming kabataang Pilipino dahil itinutuwid natin ang landas ng ating mga kabataan para sila ay maging pag-asa ng bayan,
para sila ay maging pag-asa ng kanilang mga magulang at ng kanilang pamilya. Etong nasa kabila, talagang pinagrarally nila laban sa gobyerno at pag naging radikal, nagiging NPA, nagpapabaksak sa gobyerno. At ngayon pong linggong ito, nalaman natin na ginagahasa pala paulit-ulit ang ibang kababaihan sa kanila. Akala natin dati sa mga NPA lang sa bundok. Yun pala, dito pa lang sa training ground nila, ginagawa na pala yon kahit sa syudad. So, dyan nyo po makikita sino ang tunay na nagmamalasakit sa kabataang Pilipino para ang inyong mga anak at apo na ipinanganak ninyo, pinalaki nyo mula kinder, elementary, high school at college, ay hindi lumayo sa inyo at maging katuwang ninyo para maging pag-asa ng pamilya nyo. Sa tingin ko po, kung ikukumpara nyo yung dalawa, Duterte Youth Party List po, ang tunay na naninindigan para ang ating mga kabataan ay maging pag-asa po ng bayan. Sa tingin mo ba, Chairman, no? Ito ba ay hindi isolated cases lang? Yes po, sa tingin po natin, hindi to isolated case dahil si Maria Cara po, na taga-UP Diliman, ginahasa po siya ng isang kabataan party list leader noong 2023. Ginahasa siya ng pangalawang kabataan party list leader noong 2024. At ngayon pong kampanya, ginahasa na naman siya ng ikatlong kabataan party list leader ngayong Abril lang po. And sinabi ni Maria Cara, ayaw siyang tulungan sa kanilang organisasyon. At sinabi rin po niya na halos 20 na silang nagaganito. Yun lang ang pagkakaalam ni Maria Cara. Paano yung mga iba pang hindi nila alam na nangyari sa ibang kababaihan na syempre ayaw magsalita dahil sa kahihiyang ginawa sa kanila. So sa tingin po natin, hindi to isolated case. Ito po ay naging practice sa kanila at sila ay tahimik sa ganitong klaseng mga kalaswaan sa kanilang organisasyon. Okay. Yusek, Danchan po to ng Brothers Travelers. Ano? May napapatanong lang po tayo sa ating viewers. Ito po yung tanong, galing po kay Carlo. Sa mga public forum, iniugnay ninyo ang Kabataan Party List sa mga grupong rebelde. Sa kasalukuyang issue ng rape, complaint, naniniwala ba kayo na may pattern ng pananabutahe o pananakit sa kabataan sa ilalim ng ideolohiya ng grupong ito? Tayo ay naniniwala na tinotolerate nila yan. Kasi for the longest time, naririnig natin yung mga sumusukong NPA na babae na sila ay ginagahasa paulit-ulit ng mga commander nila sa bundok. Siyempre, alam nyo, kung kayo ay nasa bundok, wala naman kayong ginagawa masyado doon kung hindi magplano ng atake sa ating mga pulis at sundalo. At ganun pala ang nangyayari. Nagagahasa paulit-ulit yung mga kababaihan na NPA. Ngayon, makita ninyo kung gaano kalala ang kanilang practice na ito. Pati yung mismong mga estudyante pa lang sa mga universidad na nagre-report mismo sa national headquarters ng Kabataan Party List, pati pala sila paulit-ulit na ginagahasa at ayaw nilang tulungan. Anong sabi nila last week? Iniimbestigahan na daw nila internally. Aayusin daw nila. Sa tingin ko, mali yan eh. Kasi ilang beses na ginawa yung krimen na rape. Dapat dinala nyo na agad sa PNP o sa NBI yung mismo mga miyembro ninyo na nanggagahasa. Hindi kayo para maging protector ng inyong mga miyembro. Di ba? So, tinotolerate nyo pa rin yan eh dahil hindi nyo dinadala mismo sa law enforcers. Hindi naman kayo ang may karapatan doon na mag-imbestiga, hindi naman kayo investigador. 'Di ba? Dapat binigyan niyo agad ng hustisya ang inyong mga kasamahang kabataan at kababaihan. Dapat nagsalita kayo agad-agad noong 2023 pa lang, noong 2024 at noong Abril pa lang kung ano yung ginagawa nito mga miyembro nyong na kahayupan ng ginagawa. Maniniwala kami na talagang tumutulong kayo. Hindi yung ngayon lang kayo tutulong dahil nasa media na lahat ang balita. Chairman. Tingin mo ba, Chairman, no? Ito ba ay nag-uugat na sa pananaw nila na sila ay may sariling batas na sinusunod? Na hindi sila pumapailalim sa ating konstitusyon? Ganun ba ang tingin mo rito? Ayan, alam nyo sir, eksaktong-eksakto yung pagkakabanggit ninyo. Kasi kapag NPA kayo sa bundok, kayo ay naniniwala na meron kayong sariling hustisya. Kahit na hindi nila binibigyan ng hustisya yung mga ginagahasang NPA na babae, naniniwala sila na hindi sila sakop sa ating judiciary at justice system. Ngayon, nangyari ito, panggagahasa paulit-ulit dito sa kanilang national headquarters sa Kabataan Party List, ganun na naman ang sinasabi nila. They will investigate it internally.
At ang kanilang announcement nung isang araw, parang nasolusyonan na. In-expel na daw nila. Eh ba, criminal yung mga criminal acts yun panggagahasa, violence against women. Hindi kayo nagsasalita, hindi nyo kinokondena, hindi nyo binabanggit yung pangalan, kahit yung Gabriela, tahimik lamang. So, talagang hindi kayo, ayaw nyo magpasakop sa tunay na hustisya dito sa ating bayan. Dapat dinadala nyo na agad sila sa PNP o sa NBI. Di ba sabi nga sa PNP, merong 3-minute, 5-minute response time. So, tataka nga ako, ba't hindi pa nagre-respond Isang linggo na o itong balita na ito. Chairman Cardema, pambansang loyal po ito. Yun na nga po sana ang itatanong ko sa inyo. Ano hong masasabi ninyo? Bakit sinibak lang nila yung kanilang yung nakagawa ng panghahalay sa mga kababaihan? Di ba dapat Chairman mas dapat pakasuhan nila. Anong Teka lang na KPL ililinaw ka lang yung sinibak dito, yung tinanggal Oo, yun. Hindi yung sinibak na ginagawa nila sa mga miyembro. Hindi, oo. Oo. Bakit Yun nga po, dapat po dinala na agad nila sa pulis, di ba? Kung gusto talaga nilang tulungan yung kanilang miyembro na naghahasa, paulit-ulit na ginahasa under their office mismo, dapat nag-volunteer na silang dalhin yon. Alam nyo, ito ang ikasisira at ikakatalo ng mga makakaliwang party list ngayong 2028. Sa tingin ko dahil sa huling pangyayaring ito, sila ay mauubos na ngayong 2028. Bakit? Ang mga nagrereklamo na mismo ay mga naging miyembro nila at miyembro nila sa Kabataan Party List at Gabriela. Bakit nga naman tayo ang iniisip nila, bakit nga naman tayo nagrarally linggo-linggo sa daanan, sa mainit na lugar para sa karapatang pantao, karapatan ng kabataan at kababaihan? Yung mismo mga kababaihan at kabataan ginagahasa ng ating mga miyembro, hindi man lang tayo magsalita. So dyan makikita na palpak or ipokrito ang mga ito. At dahil dyan, lalo silang mauubusan ng miyembro at matatalo na sila sa 2028. Ayan, Chairman, si VMR Channel po ito. Medyo marami kasi akong tanong, kaya lang pipilitin natin i-consolidate ito lahat. Una, Chairman, ano ang inyong nakikita dito ng inyong pagkaantala? Kayo ba ay naniniwala na mayroon nasa ilalim o nasa likod nito? Literally, yung mandang nasa ilalim nito ay gustong ipalit sa inyo kung kaya't pilit kayong i-disqualified or hindi kayo pinoproklima ng madalian. At ang follow-up ko pong tanong doon, Chairman, sa tungkol po dito sa mayroon pong nangyari na panggagahasa di umano sa kanilang hanay. Ito ba, Chairman, kayo ba ay sang-ayon, naniniwala? Katulad ng ginagawa ngayon kasalukuyan, mga nagrarally po itong mga kakampi po laban po dito sa impeachment kay BP Sara or pabor sa impeachment kay BP Sara at dito nga kay PRRD na sinasabi nila, nananawagan pa sila sa kasalukuyan na ito daw mga biktima lumabas daw laban dito kay Pangulong Duterte. Samantalang nakakulong na si Pangulong Duterte, saka pa lang sila ngayon naghahanap ng mga ebidensya at mga testigo. Kayo ba, Chairman, kung kayong tatanungin bilang isang Duterte Youth party list, no? Sang-ayon ba rin ba kayo na manawagan naman tayo sa taong bayan na baka mayroon pang ibang biktima, hindi lang itong si alias Maria Cara, Chairman. At ito pa, sa viewers, diretsyon ko na, Chairman, bahala ka na kung paano mo sagutin ito lahat. I hope na nakukuha nyo, no? Sabi ni Erica Pearl, sa inyong palagay, sapat ba ang mga batas at ahensya ngayon para protektahan ang kabataan laban sa pang-aabuso ng mga taong nasa posisyon ng tiwali o sa kapangyarihan? Unang-una po, hindi ako naniniwala dyan sa mga ipokritong nagrarally patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung anong nirarally nila, dahil may ibang pangalang ginamit dun sa confidential fund, lahat po ng confidential funds, mula presidente, vice president, lahat ng gobernador, lahat ng mayor, at lahat ng law enforcement units ng bansa, lahat po ng pangalan dyan talagang hindi tunay na pangalan. Kasi kapag nilagay mo yung tunay na pangalan ng informant,
eh di mahahabol yun. Papatayin yun. Lalo na kay Vice President Sara Duterte dahil ang kanyang advokasya naman sa DepEd noon ay hanapin kung sino yung mga guro na nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino papuntang NPA. So yung mga guro na tumutulong sa kanya, hindi mo pwedeng ilagay yung mismo mga pangalan ng mga iyon. Dahil kasamahan sila mismo nung nire-report nilang NPA na mga guro, di ba? So talagang ilalagay mo dyan sa confidential funds, yung mga meron talagang aliases and nicknames. Yan naman talaga ho ang practice dyan, ayon sa batas. Kaya nga pag ang tinanong ninyo, si Ombudsman Samuel Martires, kahit sila, pag merong complainant na gagamitan nila ng confidential fund para maituro kung sino yung mga kurakot na politiko, hindi rin nilalagay yung tunay na pangalan kasi ipapapatay sila ng mga mandarambong at kurakot na politiko. Kaya dyan sa mga nagrarally na yan, masabi ko sa inyo, ang bobobo ninyo, hindi nyo makita-kita kung bakit yun talagang practice dyan ng batas na hindi ilagay ang tunay na pangalan. Pangalawa, kahit yung mismong Commission on Appointments, COA, wala silang problema doon. Dahil yun talaga ang naaayon sa batas. Ilagay mo, hindi yung tunay na pangalan or else matetreten o mapupunta sa kapahamakan yung mga taong nagre-report ng intelligence or confidential information. Pangatlo, ang masabi ko sa inyo, kung kayo ay patas at kayo ay naniniwala sa equal protection, bakit yung presidente ng Pilipinas na 4 billion a year ang kanyang confidential fund, bakit hindi nyo man lang tanungin kung saan dinadala ng presidente ng Pilipinas yung kanyang 4 billion a year? Ang mga Duterte, alam natin, mula mayor sila hanggang vice president, hanggang president, meron silang advokasya laban sa mga drogista, kriminal, at teroristang NPA. Kaya ginagamit nila ang kanilang confidential funds mula mayor, vice president at president ng bansa panlaban sa mga kriminal, terorista at mga drogista. Ang tanong, anong advokasya ng presidente? Saan niya ginagamit yung 4 billion a year? Anong advokasya ng mga gobernador at mayor? Saan nila ginagamit yung confidential funds nila? Hanggat ninyo yan tinatanong sa sarili ninyo, lahat kayong nagrarally laban kay Vice President Sara Duterte, biased kayo, anti-Duterte lang kayo. Pero hindi kayo para sa hustisya sa ating bansa kasi hindi kayo patas. Ayun. Ayan, Yusek, ito pa rin ay may kaugnayan sa panghahalay diyan sa organisasyon ng kabataan na party list. May tanong po yung isa sa mga viewer natin dito, ayon kay Nicole Yusek, paano masisiguro ng mga youth organizations na ang kanilang mga espasyo ay ligtas para sa kabataan, lalo na sa konstekto ng activism o volunteerism? Alam nyo, masabi ko sa inyo, meron namang mga aktivista na nagkikritisismo sa ating gobyerno pero hindi naman sila sumasali sa NPA. Marami namang mga ganyang grupo at hindi naman sila naapektuhan dito sa ginagawa ng gobyerno laban sa mga NPA. Kumbaga, ang lagi lang naman takot po dyan ay yung mga miyembro talaga ng party list na front talaga ng mga teroristang NPA katulad ng Kabataan Party List, Gabriela at ACT Teachers. Kaya masabi po natin dyan, bakit yung mga namamatay na NPA? Wala namang ibang pinanggagalingang party list kung hindi yung party list ng mga makabayan. 'Di ba? May mga, ang huling-huli po nung Abril, namatay yung spokesperson ng Kabataan Party List sa UP Cebu, si Cadalia, bilang teroristang NPA. Si Congresswoman Franz Castro naman ng ACT Teachers na-convict dahil dinadala niya yung mga kabataan Pilipino sa sa hating gabi sa bundok sa NPA area. 'Di ba? Diyan yung makikita eh. Kaya ang unang panawagan natin diyan, na-identify na po ng gobyerno kung anong mga party list ang kaalyado ng mga teroristang NPA. Huwag na kayong sumali diyan sa mga yan. Kung sumali pa kayo dyan sa mga yan, ang bobo nyo na talaga. Or kung hinayaan kayo ng magulang ninyo, hinayaan kayo ng magulang ninyo na magahasa nitong mga party list na ito o madala sa bundok at doon mapatay. Chairman,
Dito lang no sa pinalulutang ngayon ng mga hindi ko alam kung taga-Comelec tong nagpapalutang nito no. Meron ba talagang issue yung paggamit ng isa raw sa inyong mga party list candidate ay gumamit ng apelyidong Cardema. Pakilinaw nga sa amin to kasi parang ang laki-laki ng problema. Parang dito nila sinisisi kung bakit hindi kayo pinapanumpa eh. Alam nyo, hindi problema yan. Sa Kongreso po ng Pilipinas, sa unang linggo nyo pa lang bilang kongresista, tinatanong kayo ng sekretariat kung anong political name ang gagamitin ninyo. Kaya kung masabi ko nga po sa inyo, kilala nyo ba si Congresswoman Jesusa Hernandez Bautista? Kung hindi nyo kilala si Congresswoman Jesusa Hernandez Bautista na lampas 10 taon ng kongresista, ito ay dahil ang kanyang ginagamit na pangalan sa Kongreso ay Congresswoman Lani Mercado Revilla. Kilala nyo ba si Congressman Brian Hernandez Bautista? Baka hindi rin kasi ang gamit niya Brian Revilla, di ba? Si Mayor Edwin Mortel Bautista, baka hindi nyo rin kilala. Kasi ang gamit niya sa Kongreso bilang congressman ay Strike Revilla, di ba? Si Senator Jose Pimentel Ejercito, baka hindi nyo kilala, siya ay si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Ayan. Ang ginagawa nila dyan, yung kanilang real name ay ginagawa nilang middle name at yung kanilang political name, yun ang ginagawa nilang surname. Bakit po ganyan? Dahil ang politika po sa Pilipinas ay base sa name recall. Kahit napakaganda ng ayong advokasya, pag hindi maalala ng taong bayan kung anong pangalan mo, di ba? Kunyari, ikaw ay abogado, ikaw ay nag-PhD, ikaw ay Medal of Valor awardee. Pero hindi maalala ng taong bayan kung ano yung apelyido mo, talo ka, di ba? Kaya napaka-importante ng name recall sa ating bansa at inaalaw po yan sa Kongreso at sa Senado. Kaya nga po, ang una nating congresswoman dati, si Congresswoman Ducel Marie Suarez Cardema, at siya po ang may akda ng pagbabalik ng anti-subversion law laban sa NPA. Nung pumalit po ang kanyang kapatid na si Congresswoman Drixie May Suarez, yun po ang hiningi po ng permiso sa Kongreso kung pwede rin niyang gamitin yung apelyido ng kanyang kapatid para po sa name recall. At pumayag naman ng Kongreso dahil ginagawa nga po sa Kongreso yan. Ang masabi ko nga dito sa COMELEC, si Congresswoman Drixie May Suarez Cardema, 3 taon nang pinupuntahan ng COMELEC kasi vice chair siya ng House Committee on Electoral Reforms, yung may hawak sa COMELEC. Alam nyo naman na yan talaga ang tunay na pangalan niya at gamit niya yung political name na yan. So sa 3 taong nagre-report kayo kay Congresswoman Cardema, alam nyo ang political name niya at tunay na pangalan niya. Ngayon, nanalo ang Duterte Youth Party List, 2.3 million na boto. Sasabihin nyo, kaya hindi nyo pinroklama kasi may mga pending na kaso ng Kabataan Party List sa amin. Tapos ngayon, sasabihin nyo bakit gumagamit ng ibang political name. Alam nyo naman eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ko mag-show cause order kayo. Yung kausap nyo ng 3 taon, alam nyo namang political name yon, hindi mag-show cause order kayo kay Senator Jinggoy, kay sa mga Revilla, kina Congresswoman Geraldine Roman kasi Gerardo Roman yung pangalan niya at sa iba pang gumagamit ng political name sa national at local politics dito sa ating bansa. Sabi ko, ito talagang si COMELEC, namumuliti ka pa. Ang dami-daming may kaso dyan ng plunder, malversation of funds, corruption, peking citizenship, terorismo, meron pang rape. Tapos ang pinagkakaguluhan ay itong mga bagay na wala naman talagang epekto to sa buhay ng mga Pilipino. 'Di ba? Yung political name. Sabi ko nga nung 1 linggo, yung Kabataan Party List nananawagan sa COMELEC mismo yung biktima ng rape. Ni-rape siya ng mga kasama niya sa party list nila. Hindi man lang kayo makakomment. Dito, talaga naman todo comment kayo. Sabi ko nga talagang ipagdasal nyo lang ha. Kasi ano naman buhay pa kami. Incumbent congresswoman naman yung binabanatan ninyo. Nanalo uli yung congresswoman na yon. 'Di ba? Ipagdasal nyo lang kasi kinasuhan namin kayo sa ombudsman at sabi ng mga tao sa ombudsman tutuloy yung kaso na yon. Baka ma-preventive suspension kayo, matanggalan ng retirement benefits at makulong pa.
Dahil yung ginawa ninyo sa Duterte Youth Party List, yun ang tunay na labag sa batas. Yun nga, no, Chairman, last na lang sa akin. Yun nga, bukod sa ombudsman ba, may sinampak pa kayong ibang kaso sa COMELEC? Yes po. Kung aktibo rin kayo na harangin yung appointment ng dalawang COMELEC commissioner, di ba? Yes po. Ang nangyari po dyan, sir, una, nag-file tayo sa Supreme Court. Kine-question natin bakit tayo hindi sinama sa proklamasyon at bakit sinasabi nila dahil daw may pending tayong kaso kaya hindi tayo sinama. Eh, ang daming may pending. Sinama naman nila, pati yung iba't ibang may kaso, terrorismo, plunder, citizenship, lahat yun, sinama nila. Ang susunod nating ginawa, kasi si George Garcia, ang sinisisi niya, hindi sarili nila, ang sinasabi nila, nirekomenda lang daw ng mga direktor ng COMELEC yon. Kaya ang ginawa natin, kakaturo ni Chairman George Garcia sa mga direktor ng COMELEC, lahat ng Director 3 at Director 4, yun yung Supervisory Committee, kinasuhan natin sa Ombudsman. Lahat ng direktor ng COMELEC dahil nakita natin meron silang criminal liability under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi sinasabi pala doon, pag ikaw ay nagdesisyon gamit ang iyong opisina sa gobyerno at meron kang partiality, yung meron kang kinikilingan. Kunyari, dalawa yung nakita mong merong alleged wrongdoing pero pinapaboran mo yung iba, ikaw ay makakasuhan ng Graft and Corrupt Practices Act na mawawala lahat ng benepisyo mo, retirement benefits mo at makukulong ka pa. So kakaturo ni Chairman Mukhang naghang si ano. Antabay tayo at baka makabalik again, ano? Oo, kasi partner, marami pa tayo mga katanungan ano po kay Yusek Cardema. Ayan. Ayun, nakabalik Yan na. Ayan na. Okay, Go okay. ahead, Yusek Cardema. Yun, hindi pa pala sila nako-confirm ng CA, kaya po, pinuntahan natin sa CA, sinabi natin, huwag nyo i-confirm yan. Kinasuhan namin yan sa Ombudsman. Pangalawa, may kinikilingan niyang mga yan. Yung mga makakaliwang grupo sa Kongreso. Nagkataon naman, ang chairman ng CA committee patungkol sa COMELEC ay si Senator Cynthia Villar. Naalala nyo ba, na last month, kinasuhan ng COMELEC yung anak niya, si Senator-elect Camille Villar. Natatanda namin yan. Pagkatapos sumama ni Senator-elect Camille Villar, kandidato pagka-senador dati, kay Vice President Sara Duterte, bigla na lang siyang kinasuhan ng COMELEC. So, kitang-kita mo doon yung pamumuliti ka ng COMELEC, ngayon po tapos na eleksyon. At nandyan pala si Senator Cynthia Villar, na siya pala may hawak ng confirmation ng mga taga-COMELEC. So, nung nakita ni Senator Cynthia Villar na meron tayong reklamo doon sa mga COMELEC commissioner na yun rin ang kanyang nagsampa ng kaso sa kanyang anak, di hinayaan tayo magsalita ng libreng-libre sa Senado, sa CA. At narinig naman nila doon, sinasabi natin, ba't namumuliti ka kayo sa COMELEC? Ang trabaho nyo lang dyan, magbilang ng boto at deklara kung sinong panalo. Wala kayong karapatan dyan na kayo ang mas matindi pa yung boto nyong 7 kaysa sa boto ng 2 milyong Pilipino. Ganun ba pinapalabas nyo, COMELEC? O, di ba? Yusek, eto bang tinutukoy niyo po mga komisyon to? Etong si Maria Norina, Tanggaro, Kasingal at Noli Pipo. Sila po ba yon? Yan 2 yan. Alam nyo kung bakit? Sabihin ko sa inyo, first time dito sa ating programa po. Ang COMELEC po ay binubuo ng 7 komisyoner. 2 po dyan ay galing sa dating administrasyon, si Commissioner Bulay at si Commissioner Ferolino, galing po kay Pangulong Duterte. So meron na lang 5. 5 na galing po sa Marcos administration. Yung 3 po dyan, si Chairman George at si Commissioner Celis at Commissioner Maceda, sabay-sabay po yan na-appoint. Ibig sabihin, hindi tao ni George Garcia yung 2. Although classmate niya sa pagkaka-appoint under Marcos administration, hindi niya pwedeng utusan yung 2 kasi kaklase lang niya yan, kasabay lang niya yan. Ang kauna-unahang tao dyan ni Chairman George Garcia na kinuha niya mula sa ranks para maging commissioner ay si Director Kasingal at si Director Pipo. So yung 2 direktor na yan, nirekomenda niya kay Pangulong Bongbong Marcos na maging commissioner.
Ngayong panahon na ito, na kinasuhan ang lahat ng direktor ng COMELEC sa ombudsman dahil dito sa pandedelay sa Duterte Youth, kasama po yung dalawang yan dahil hindi pa naman sila confirmed. Ibig sabihin, lahat ng tao ni George Garcia po, na mga direktor, Director 3, Director 4, at yung dalawang direktor na magiging commissioner sana, lahat po yan ay may pending na kaso ngayon sa ombudsman. Ngayon, sino sisisihin? Sabi ko nga, ang sisisihin mo lang dyan, si Chairman George Garcia. Kasi siya lang naman ang namumulitik ang head of agency bago nagkagulo-gulo sa gobyerno at nagpatawag ng resignation si Bongbong sa ibang mga head of agency. Ngayon, sino sisisihin ng mga direktor? Sisihin nyo yung boss nyo dahil nakinig kayo dyan. Gumawa kayo ng labag sa batas at kayo ang sinasabing nagrekomenda nun at ngayon, kayo nagsasuffer ng kaso. 25 to 30 years kayong nagtatrabaho sa COMELEC, ngayon lang kayo nakasuhan at yung kaso na yan, tutuloy yan, sabihin ko sa inyo. Dahil tunay ang ginawa ninyo, kayo ay nag-perform ng isang corrupt practice kung saan ang desisyon ninyo ay ginawa ninyo with partiality at nakakos kayo ng injury sa 2 milyong Pilipino na inaasahan na ang kanilang binoto ay mapoproklama agad noong May 19 at makakaupo bilang kongresista. Okay. Asahan namin yan, ha, Chairman, ha, na tuloy-tuloy. Para mataplaugan yung mga direktor, yung mga tauhan na palasunod sa mga maling utos. Okay. Alam nyo, mabilis lang po. Ang sabi dyan ni na Chairman George at ng ibang sumusuporta doon sa 2 commissioner, sabi, alam nyo, yung 2 yan nagtrabaho na ng matagal sa COMELEC kaya magagaling yung mga yan. Sabi ko nga sana kumuha na lang kayo sa labas, hindi yung sanay sa mga gawaing business as usual mula sa loob ng COMELEC. Chairman, kaugnay pa rin po ito doon sa panghahalay. No ho? May tanong na po kasi ang ating viewers na si Timmy. Ito ang kanyang katanungan. May coordinator po ba ang NYC sa PNP o DSWD kapag ang isang youth group ay nasasangkot sa mga seryosong reklamo tulad ng rape? Ano ang protocol ninyo? Ang masabi ko po dyan, nung ako po ay chairman ng National Youth Commission nung 6 na taon, sa panahon ni Pangulong Duterte hanggang last year, tayo po ay nagko-coordinate sa PNP at AFP, walang tigil. Lahat po ng ating activities, kasama ang AFP and PNP laban sa recruitment ng NPA. Ang problema po, nung pinalitan po ako ni Pangulong Bongbong Marcos last year, at ito po ay labag rin sa batas kasi fixed term po ako hanggang 2025 sana, wala na po tayong magagawa dyan dahil kaibigan po nung bagong chairman ng NYC, si Kabataan Party List Congressman Raul Manuel. Inimbita po niya sa NYC at nag-announce nga po si Raul Manuel, we're back in NYC. Yun po ang announcement ni Raul Manuel last year po. Yusek, papahabol ko lang tanong po Yusek, sa tingin po ba ninyo may kinalaman po ba itong hindi pagproklama ng COMELEC dahil kamakailan bago mag-election nagsampa po kayo ng ang Duterte Youth ng impeachment laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko po, baka isa yan sa dahilan, pero alam nyo, wala namang pinagbabawal patungkol sa impeachment. Hindi naman illegal yan. 'Di ba? Ito ay nakasulat sa ating saligang batas na kung ikaw ay may reklamo sa presidente ng Pilipinas, unang-una hindi mo siya pwedeng kasuhan. Hindi ko nga siya pwedeng kasuhan sa Supreme Court nung tinanggal niya ako kahit labag sa batas yun. Ang paraan lamang para makapagreklamo ka sa isang presidente ay through impeachment complaint. Kaya po tayo po ay nagtangka mag-file ng impeachment complaint dahil hindi na lang yung para sa atin na tinanggal tayo. Ano bang ikinakagalit ng milyong-milyong mga Pilipino? Yung pagpapadala ng Administrasyong Marcos sa isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan, ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po finailan natin at alam nyo, hinarangan naman yung pag-file natin, di daw pwede mag-file hanggat wala dun yung head of office. At sa tingin po natin, isa yan sa dahilan kung bakit pinipigilan po tayo dahil alam nila, pag nakaupo ang Duterte Youth Party List, 3 kongresista yan na diehard Duterte talaga at ipaglalaban at hindi babalingbing sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Pangulong Duterte. Ayan, narinig ko kanina si Boss Badong, ibang-iba talaga yung mga purong Tagalog na tatlaugan.
anyway, Chairman, ang tanong ko lang, last na lang itong tanong ko, total, nag-file na rin po kayo nung nakaraan ng impeachment. Ito kaya sa 20th Congress, ipupush through nyo ba yan ngayon sa susunod? Yes, ipa-file po natin yan. Kapag po, kaya siguro hinaharangan tayo makaupo kasi alam na isa po yan sa ating gagawin na pag nakaupo po tayo, magpa-file po tayo ng impeachment dahil nararapat naman po talaga. Alam nyo, sabi ko sa Senado, itong bansang ito ay demokrasya. Ang kapangyarihan ng isang demokrasya ay nasa taong bayan. Ang hari nga dito, ang sovereign nga dito, ay ang Filipino people. Ang mga opisyal natin ay naglilingkod lamang sa taong bayan, serving the people. Kaya lahat po ng kagustuhan ng taong bayan, katulad ng boto ng 2 milyong Pilipino, yan dapat ang nasusunod. At lahat ng gusto ng mga Pilipino pa. Kaya kung gusto natin mag-file na impeachment laban sa ating mga public servants, okay lang po yan, naaayon yan sa batas. Pero pag nakikita ninyo na pinipigilan kayo, pinipigilan nyo makaupo ang isang ibinoto ng 2 milyong Pilipino, pinipigilan nyo mag-file ang isang kinatawan sa Kongreso na gustong mag-file ng reklamo sa isang nakaupong Pangulo, abay hindi na demokrasya yan. 'Di ba? Medyo tyrannical na yung ginagawa ninyo. Kaya sana matauhan naman kayo na tayo ay nasa isang democratic country na kung saan ang kapangyarihan ay nanggagaling lamang sa taong bayan. Yusek, huling tanong na po, Yusek. Ito patungkol pa naman po sa kabataan na party list. Itong nangyayari ho ngayon na issue sa kabataan party list, wala po ba kayong plano na mag-file ng disqualification laban sa kabataan party list? At hindi lang siguro kabataan party list, sama na rin siguro natin yung Gabriela party list at karapat dapat bang maban for life ang mga ganitong klaseng party list? Unang-una po, meron silang pending case. Ang nag-file po ay Government of the Republic of the Philippines. Nakapirma po ang Solicitor General at lahat ng state solicitors ng gobyerno. Halos 20 na matataas na abogado ng Pilipinas ang nakapirma sa reklamo. Finailan po nila ang Gabriela noong 2019. Finailan po nila ang Kabataan Party List noong 2021 ng terorismo. So dapat nga po, sabi ko nga sa COMELEC, bakit yun? Pinaupo ninyo ay may pending na seryosong kaso sa inyo, di ba? Pero dahil po sa nangyaring ito na nalaman ng buong sambayan ng Pilipino na uso pala yung ganyan, panggagahasa sa kanilang hanay, fa-filean po natin yan. Kung walang gusto mag-file, tayo po, Duterte Youth Party List ang magfa-file yan. Bakit? Kabataan Pilipino yung ginahasa eh. Kababaihang Pilipino yon na kailangan tulungan natin. Diba? Nananawagan ng tulong mula sa COMELEC, mula sa mga Pilipino. Kailangan po nating tulungan. Sila ba ay nabatukan lang? Sila ba ay naagawan lang ng candy? Hindi. Sila ay ginahasa pa ulit-ulit sa kanilang opisina, sa party list office nila, sa Kabataan Party List. Kaya dapat po talagang kasuhan yan. At kung wala pong ibang magkakaso, tayo ang mismo ang magkakaso dahil yan po ay nararapat lamang po. Asahan namin yan, Yusek, ha? Asahan po namin. Saan namin yan, Yosek? Sana Yosek sa lalong madaling panahon. Yan. Yusek, at bagamat masarap po yung ating talakayan, huling mensahe po nyo sa ating mga nanonood ngayon sa live, Yusek Cardema. Alam niyo po, tayo po mula sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat po unang-una sa ating mga kasamahan, ng mga kaalyado, sa Team Duterte, at ang milyong-milyon, di pala libo-libo, milyong-milyong Pilipino na bumoto po sa atin. Ang ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, ang ating mga OFWs po. Kahit anong bansa ang tingnan ninyo, ang number 1 po ay Duterte Youth Party List. So ganyan po ang tiwalang ibinigay sa atin. Kaya po kahit na tayo ay pinapahirapan, hindi tayo nawawalan ng lakas ng loob. Bakit? Alam natin na milyong-milyong Pilipino ang ating kinakatawan. Alam nating milyong-milyong Pilipino ang gustong lumaban at tayo po ay handang lumaban para po ipagtanggol sila, ipagtanggol ang ating bayan, ipagtanggol ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Yan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Yosek Cardema.